dahil ang topic natin ay servanthood, okay, pinamagatan ko po ang aking mensahe na the servant principle. Pakipindot. O, sumobra tayo. The servant principle. Bakit po? Sapagkat meron tayong sarili nating kaisipan pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Pero papaano ba talaga maglingkod sa Diyos? At bakit kinakailangan mong maglingkod sa Diyos? Ito ang dapat nating maunawaan. Kasi nga, akala natin ang paglilingkod sa Diyos ay ibinigay lamang para sa ibang mga tao, kagaya ng pastor. Kaya we call the pastor servant of God or kumbaga, ang mga tagapaglingkod ng Diyos. Okay? Pero hindi natin alam na dahil ang ating Panginoong Hesukristo is a servant who served the plan of the Father, kinakailangan din natin maunawaan na tayo din ay servant din kung magkaganon. Because you and I are follower of our Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ pong nagsabi, I tell you the truth, no servant is greater than his master. Sino ang master natin? The Lord Jesus Christ. If Jesus Christ is a servant, he served the plan of the Father when he was still here on earth, then you and I is no more, sabi nga ni Jesus Christ, greater than our master. So you and I are bound to be a servant. So when you accepted Jesus Christ as your personal Savior and Lord, He became your master. He became your Savior. And then if you confess yourself as a child of God, then nung tinanggap mo ang ating Panginoong Hesukristo, you have enlisted yourself to become a servant. Are you here? Are you getting what I'm talking about? No, hindi pwedeng ang isang Kristiyano ay hindi mag-serve sa Diyos. Hindi natin dapat isipin na ang paglilingkod sa Diyos ay nireserve lang sa mga leaders, sa mga pastor, sa mga propeta, at sa mga ebanghelista. Hindi po yan. Okay? There is no such thing as an office for servanthood. Everybody, every children of God is a servant. Are you here? Because kagaya sabi ko sa inyo, every Christian is a servant because if you are a non-serving Christian, you are a contradiction. Naintindihan po ninyo mga kapatid ko? Ibig sabihin, hindi tayo akma doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kung ang isang Kristiyano ay hindi gumagana sa paglilingkod sa Diyos, then we are not really functioning as a servant of God or a true child of God. Ang ating Panginoong Hesukristo, I'm telling you, grabe ang ginawa niya. Sabi ko nga po sa inyo, from the time He was born to the final hour of His death on the cross, He was serving the plan of the Father. Mind you, makita po natin dito that He never conquered, He never dominated, He never, controlled the world through war or fighting or battle. He won and He controlled. He became so influential not because he is a warrior or a general. No, he conquered and became influential in the history of the world because he was serving people. Kaya nga pag-uusapan po natin ito mga kapatid ko, and I hope and pray na mabago ang puso ng maraming mga mananampalataya sa Lord of the Harvest. Lord of the Harvest Central, Lord of the Harvest Holland na nakikinig sa atin ngayon. Dapat nating maunawaan na ang paglilingkod ay para sa lahat ng mananampalataya. Amen? Okay? No matter what, kung ano man ang posisyon mo sa buhay mo ngayon, maybe you're a factory worker, a construction worker, just a plain mother, okay? Whoever you are, dapat nating maunawaan, or a student still, dapat nating maunawaan na ikaw ay isang servant ng ating Panginoon. Do you find it hard to become a servant yourself? Okay? Alam ko, mga kapatid ko, let's face it, ang katotohanan, ayaw nating tawaging tayong servant. Tama? Aminin. Ayaw din nating naglilingkod tayo para sa kapakanan ng iba. Minsan nga, nagagalit tayo sa mga amo natin. Okay? Inuutosan. Sinesweldohan na tayo nun, ha? Bakit po? Kasi, we have this sort of mentality na kapag ka tinawag kang servant
or tinawag kang katulong, parang alam po ninyo, we have this mindset na it's a very lowly position. Amen? Kaya nga tayo mga Pilipino, recently, pinalitan yung pangalan ng mga katulong. Nung araw, nung ako'y bata pa, ang tawag talaga sa mga katulong, it's either katulong or maid. Now, hindi mo pwedeng tawagin silang katulong o maid. Binago na, kasambahay. Kasi masyado daw yung salita na yun parang degrading. Tama? Thus, marami sa atin ngayon do not want to be called servant. But whether you like it or not, tayong lahat ay servant ng ating Diyos. That's the reason why minsan sinasabi ng Panginoon, sinasabi natin, bakit ayaw mo magpagamit? Bakit ayaw mong gumawa at maghumanap ng pwedeng gawin mo para sa Panginoon at makapaglingkod ka? Anong ginagawa natin? Namimili tayo. Kasi para sa atin, pagka naman siguro maglilinis naku, hindi bagay sa akin yan, sosyal ako Hindi bagay sa akin yung ushering dahil hindi jahe sa akin yan Namimili tayo. Andiyan po ba kayo mga anak ng Diyos? Okay, ang gusto ko lang maunawaan dito is that minsan we associated the word servant o paglilingkod na sa mga very lowly position like a cook. Kaya ayaw natin yan chauffeur o chuper sa Tagalog. Okay? Siyempre, chauffeur, sosyal. Okay? Chauffeur, ano ba? Gardener or, ano yan? Ano ba sa Tagalog ng gardener? Hardinero. Alright? So, basurero. Para sa atin, yan ang mga form of a servant. Okay? I mean, alam po ninyo mga kapatid ko, if you think that being a servant is pitiful, kumbaga, it's depriving, it's underprivileged. Think again, sapagkat ulitin ko, you and I is a servant. Uulit-ulitin ko po sa inyo yan, mga kapatid ko. Pero sa mata ng Diyos, if you will enlist yourself and you will serve the Lord, sasabihin ko po sa inyo, according to the Bible, being a servant of God, becoming a servant of God is a big privilege that you can be. Did you know that in the Bible, even angels love to serve God? You see? Kaya gusto ko maunawaan natin bilang mga anak ng Diyos, hindi ka tinawag ng Panginoon para manatili ka lang dyan sa upuan mo. Nais ng Diyos na ikaw ay magpagamit sa Kanya. Because aside from calling you a child of God, you are a servant of God. I'm making this very thing clear to you, mga kapatid ko. Hindi ko makakalimutan yung isa sa mga point na ginawa ni Rick Warren sa kanyang purpose-driven life. Ang sabi niya doon, we are shaped to serve the Lord. We are shaped to serve. Now, alam po natin, mga kapatid ko, serving the Lord directly is impossible. Andiyan po ba kayo? Hindi ka pwedeng direktang mag-serve kay Lord. But you can serve God by serving others. You can serve God by serving your brethren. Hindi pa pwedeng magsaserve ka kagad doon sa mga tawag dito, sa mga mahirap sa labas o sa mga tutulong ka sa Hospicio de San Jose. Maganda yon. Hindi ko sinasabing masama yon. Okay? Tutulong ka sa mga pulubi, sa mga homeless. Maganda yon. Hindi masama yon. Pero kinakailangang umpisahan mo yon sa loob ng pamilya mo dito sa loob ng iglesia. Yun ang parating sinasabi nila Pablo, nila Pedro sa kanilang mga kasulatan. Love one another. Hindi pa pwedeng love one another agad-agad sa labas kung hindi mo love yung mga kapatid mo sa loob ng church. You see? Kaya nag-uumpisa sa loob ng pamilya ng ating church. Dito, then again, pagdating sa labas ng trabaho mo, sa labas ng mga unbelieving friends mo, doon mo na ngayon gagawin. Then, kaya nga po mga kapatid, isang araw, nung ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpapaalam na, okay, merong dalawang magkapatid. At ito ang ating context.
Itong magkapatid na ito, mga kapatid, nagkaroon ng kaisipan. Sabi nila, teka muna, kinakailangan, dahil aalis na ang Panginoong Hesukristo, kinakailangan tayo ay mailagay sa posisyon. Kinakailangan mabigyan tayo ng assurance ni Jesus Christ na kapag siya'y nawala, tayo ay nasa posisyon. Kaya ang ginawa nila, tinawag nila ang kanilang nanay. Ang kanilang nanay na si Nanay Salome. Sino itong dalawang magkapatid na ito? Si John at saka si James. So, tingnan po natin, sapagkat itong nanay ni John at saka ni James ay humingi ng request, unbelievable request. Okay? At babasahin po natin yan. Ito po ang ating teksto ngayon. Our text is found in Matthew chapter 20, verse 28. Dito sa istoryang ito, ipinaliwanag ng ating Panginoong Hesukristo kung ano ang servanthood. Kung bakit kinakailangan ng isang mananampalataya ay magsisilbi. Ano ba ito? Ano ang sinisimbolo ng paglilingkod sa Diyos? At ano ang gagawin ang mangyayari kapag ang isang mananampalataya na tagusunod ng ating Panginoong Jesucristo ay makakamtan niya? So buksan po natin ang ating mga Bible. Or kung ayaw nyo naman magbukas ng inyong mga Bible, manood na lang kayo dito sa ating monitor. Okay? Kung tinatamad kayo. Anyway, okay, babasahin ko na po. New International Version. Tinatamad ka ba? Okay? Sigaw din siya ang tinatamad, ha? Okay, sige. Naituro ka ni Bromol. Anyway, tuloy po natin. Then the mother of the 70 son came to Jesus with her sons and kneeling down asked for a favor. So dumating ngayon yung nanay nitong dalawa. Tandaan natin mga kapatid ko, okay, ang mga nanay ay a true believer para sa kanyang mga anak. Amen? Sino rito yung pagka medyo may problema ka, tinatawag mo nanay mo? Ayaw umamin, ha? Ilang beses nyo tinawag yung nanay, Nay, inaway ako nito. Baka gano'n kayo. Alright? So, tingnan po natin. Alam niyo mo naman, mga kapatid ko, ito, maraming mga nanay dito. They can easily relate to this Nanay Salome. Okay, pangalan po ng nanay nila James at John ay Salome. Alam niyo naman, ang mga nanay, gagawin ang lahat para sa kanilang anak. Minsan ang nanay, sinungaling na para sa kanilang mga anak. Dahil kahit yung anak nila pango, sasabihin, anak, ikaw ang may pinakamagandang ilong sa buong mundo. Ganyan ang mga nanay. True believer talaga. Okay? So, tingnan po natin, mga kapatid. Pumunta itong nanay at mayroong ridiculous and surprising request. Tingnan natin. Sabi sa verse 21. Okay? Sabi niya, she knelt down, asked a favor of him. Verse 21. What is it you want? He asked. She said, grant that one of these two sons of mine may sit at your right and the other at your left in your kingdom. What a ridiculous request. Dahil tandaan po natin, mga kapatid ko, ang mentalidad nila Jesus Christ nung panahon na ito, ngayon we are living in a democratic form of government. Nung panahon nila Jesus Christ, they are living in a monarchical form of government. Monarchy. Okay? May hari. Okay? May emperor. So, ang kanilang tendency, hindi pa nila alam yung ganitong klaseng form of government. Okay? So, ang kanilang tendency, alam nila na kapag ang isang hari ay nasa trono, meron lang dalawang importanteng upuan, sa kanan at sa kaliwa. At tandaan natin, ang disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, 12. So, itong nanay, biglang bumunta sa harapan, biglang dumating, nagulat si Jesus Christ, although alam ni Jesus Christ na darating yan, okay? Nasabi ni Jesus Christ, ano po kailangan ninyo, Nanay Salome? Okay? Ang sabi ni Nanay Salome, meron po akong request, Panginoong Jesus. Ano po yon? Gusto ko, dahil ikaw po ay pupunta na sa langit, okay? Gusto kong bigyan mo ng mataas na posisyon ng aking anak. Na kapag nandun ka na, ilagay mo yung isa. Hindi po ako magsasabi ng pangalan. Gusto ko po kayo po ang pumili ng isa sa kanila. Basta siguraduhin ko lang yung isa sa kanan, yung isa sa kaliwa. Ibig sabihin, wala lang akong pakialam doon sa 10. Dahil dadalawa lang talaga ang place of authority. Yung kaliwa at kanang upuan ng ating Panginoong Jesus. Because they understand that Jesus Christ is the Son of God. He is a God na mayroong authority. So, parang niya sinasabi ngayon, okay, Lord, hindi ako nagsasalita para dito sa 12, para lang sa aking 2 anak. Napaka-bias, no? Tama ba mga nanay bias pagdating sa kanilang anak? Amen?
Naku, ayaw, wala sumisigaw, wala sumasalita ng amen di ba? Ganyan tayo. Talagang, ika nga talagang ipupush natin ang ating mga anak. Ito yung typical na nanay. Gusto ko, Lord, ilagay mo sila doon sa place of honor, place of power, place of prestige. Siguro, hindi nyo nakikita siguro, hindi lang sinasabi rito. Pero mamaya makikita nyo yung naggagalaiting mga damdamin ng 10. Ewan natin, siguro wala silang nanay. At hindi rin nila, alam po ninyo, hindi nila basta-basta mabuli itong dalawa. Actually, si James at John, hindi nila kayang bulihin to. Dahil sa 12, ito lang ang mag-utol. May kasama. Pagka sinuntok mo yung isa, may susuntok din sa yung isa pa. Alright? Hindi mo mabubuli. Actually, sa totoo lang, si Peter was mentioned to be isa sa mga mainitin ng ulo. Pero wag ka. Itong magkapatid na to, mainitin din. Kaya nga tinawag sila ng ating Panginoon Jesucristo, the brothers of thunder. Yan ang taguri sila sa kanila ng ating Panginoon Jesucristo, for your information. So, siguro hindi lang makaporme itong 10. Siguro sabi ng 10, naku, silang 2 lang sobra na, nagsama pa ng nanay niya. Now, tuloy po natin istorya. Sabi po rito, so, sabi niya ganon, grant this, one of these 2 sons of mine may sit at your right and the other at your left in your kingdom. So, remember this. They were not talking about sitting or sit dito sa ibabaw ng mundong ito. They were talking about what? Authority in heaven. Now, tuloy po natin. Kasi nililiwanag ko mabuti para sabay-sabay tayong maunawaan natin itong istorya na ito. Ayoko na yung iba hindi naintindihan yung sinasabi ko, yung iba na unawaan. Kaya, I'm just taking this story clearly so that sabay-sabay tayong naunawaan ng istorya. Kasi minsan may mga kaisipan tayo at siguro meron kayo narinig na preaching na tungkol dito na iba ang context. I'm trying to make this context as right as possible. Para pag binasa niyo uli, ito palang ibig sabihin noon. Okay? Tuloy po natin. Verse 22. You don't know what you're asking, Jesus said to them. Sabi ni Jesus Christ, alam niyo ba yung nire-request ninyo, Nanay Salome? Hindi niyo naintindihan. Tapos po, tuloy po natin. Ang ginawa niya, bumaling siya doon sa mag-utol. Okay? Ang sabi niya, can you drink the cup I'm going to drink? Sumagot yung 2 ng buong tapang at buong tiwala sa sarili nila. Yes, we can! Ayan, sabi nila. Para yung sinasabi ni Jesus Christ, alam niyo ba kung ano yung iniinom ko? That's the reason why, mamaya explain ko sa inyo kung ano yan. Sabi niya gano'n, sabi nila, yes, we can! Jesus, verse 23, Jesus said to them, you will indeed drink from my cup, but to sit in my right or left is not for me to grant. These places belong to those whom they have been prepared by my Father. Verse 24. When the 10 heard of this, eto na, yung 10. Narinig na yung mga kwentuhan, eto na. They were indignant of the 2 brothers. Sino naman ba yung hindi mabubusit sa mga ganitong mga kasama mo, yung kumbaga, they were jockeying for position. Kayo rin, gusto nyo rin maging great, tama po ba? Gusto nyo rin magkaroon ng magandang posisyon. So tuloy po natin. Jesus called them together and said, you know that the rulers of the Gentiles lord over them, and their high officials exercise authority over them. So ang ginawa ni Jesus Christ, after talking with his brothers, James and John, ang ginawa niya, ali kayo rito. Kaya sabi niyo sa verse, tingnan niyo verse 25, He called and gathered them. Halika, pakinggan niyo itong sasabihin ko sa inyo. Because this lesson is not only for Nanay Salome, James, and John. This lesson that he's going to explain to them is a lesson that every workers of the Lord Jesus Christ must truly understand. That's the reason why when I was meditating this text, yes, kinakailangang maunawaan ito ng aking mga kapatid sa Lot GM. Dapat nilang maintindihan ang servant principle because this is the time where Jesus Christ will going to explain to them about the servant principle. We all wanted to be a servant at one way or another. We want to serve the Lord. Pero tandaan natin, if we are going to serve God in a wrong way, your service, your energy is just a waste of time.
Kaya dapat nating maunawaan ito, mga kapatid ko. Kaya sabi ni Jesus Christ dito, pakinggan niyo mabuti itong sasabihin ko, ha? Kasi iiwanan ko kayo, pero ayokong magkaroon kayo ng paglilingkod sa akin na hindi tama. Dapat nasa tama ang inyong kaisipan at damdamin pagdating sa paglilingkod. So ito na ngayon, tuloy natin. Nung ginather niya, sabi niya ganyan, siyempre, nakita ni Jesus Christ, masama yung loob, they're quite indignant with James and John. Sabi niya, halika rito. Tinuloy niya. Sabi niya gano'n sa verse 25, Jesus called them, you know the rulers of the Gentiles lord it over them, and the lords and the high officials exercise authority over them. Bigla siyang, instead na explain niya mabuti agad, medyo ipinaliwanag niya rito na ang takbo o pananaw o mindset ng mga unbelievers, okay, ng mga mindset ng mga nasa mundo. Sabi niya gano'n, ganito ang nasa isip ng mga nasa mundo at ito pa rin ang nasa isip ninyo. Ang sabi niya, the reason why you want to get into that seat of honor. Kasi 'di ba, gusto ninyong maging ano kayo, you are in the place of authority. Kayo yung nasusunod, kayo kasi ang leader. Sabi niya gano'n, alam niyo, kaisipan ito ng mga unbeliever. Kaisipan ito ng mundo at ito rin ang kapamaraanan ng mundo. Pero sabi niya gano'n, iba ang kapamaraanan ng langit. I'm gonna be explaining this to you further. So sabi niya gano'n, sabi niya sa verse 26, not so with you, sa mga anak ng Diyos, sa mga follower ko, sa mga na born again, sa mga tinatawag nilang kanilang mga sarili na anak ng Diyos, not so with you, not so with my followers and my disciples, not so with you. Iba dapat ang kanggay kata ninyo, iba dapat ang inyong mindset, iba dapat ang inyong way of thinking. Sabi niya, tuloy, sabi natin, instead, whoever wants to be the first, whoever wants to be the leader, whoever wants to be the greatest, sabi niya, must be, sabi niya nun, among you, sabi niya, become among you must be, whoever wants to become great among you must be your servant. Verse 27, whoever wants to be the first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to serve, but to serve, excuse me, and to give His life as a ransom for many. So dito po makikita natin, Jesus Christ is now beginning to unfold to His disciples the principle of servanthood. Kaya pinamagatan ko po ang mensahe, the servant principle. Okay? Dahil ang gusto niyang baguhin ang kaisipan. Ano yung servant principle ngayon, mga kapatid? Kinuha ko itong word na servant principle na ito dito sa kanyang word sa 26. Whoever wants to become great among you must become a servant. So, makita po natin dito itong servant principle for all of you to know. What is a servant principle? A servant principle is the way to become great is to become a servant. Kung gusto ninyong maging great, kung gusto ninyong makuha ang simpatiya ng Diyos, once you get to heaven, at kahit ikaw ay nandito pa lang sa lupa, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, the way to become great is to be a servant. It was like an explanation sa request ni Nanay Salome. Ang sabi ni Nanay Salome, gusto kong ang anak ko ay maupo sa iyong kanan at sa iyong kaliwa. I want my children to become great in God's kingdom. Pero sinasabi ni Jesus Christ, no, hindi ito pwede. It's not for me to select. If they want to become great, then they must go through servanthood. Naintindihan po ninyo? Walang paraan para tayo daw po ay magkaroon ng karapatan sa langit kung hindi sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya. Hindi ito nadadaan sa pray ng pray. Prayer is good. Hindi ko sinasabi masama. Tuwing Wednesday, okay, nasa prayer meeting ako because prayer is important. But when it comes to becoming great in God's kingdom,
kung gusto mong ikaw ay magkaroon talaga ng magandang pagtingin mula sa Diyos, kinakailangan mong ikaw ay mag-serve sa Panginoon. Na pagsaserve sa Panginoon po ay hindi basta-basta dahil maaaring madali tayo mag-serve. Maraming pamamaraan para mag-serve tayo sa Panginoon. Pero kinakailangan natin munang ituwid ang kaisipan ng isang naglilingkod sa Panginoon. Balikan natin yung verse natin kanina. Verse 26 muna bago tayo tumuloy sa una, yung verse 20. Verse 26, 27, and 28. Sabi niya, dito sa nagre-request na nanay, sabi niya ganon, "Not so with you, instead whoever wants to become great among you must be" what? If you want to become great. Ibig sabihin, if you want to become somebody before God, if you want blessing or reward from God, if you want to be recognized by God, ang sabi ng salita ng Diyos dito, you must be what? Servant. Okay? Dalawa po ang ginamit niya rito. Importanteng maunawaan natin yung original Greek text nito. Servant and slave. Yung unang gamit dito, magkaiba po ang servant at saka magkaiba ang slave. Okay? Ang servant sa Greek word ay diakonos. Dito po dinerive yung word na deacon. So makita po natin dito, diakonos, sa totoong meaning nito, is an errand boy or an errand girl or an attendant. Utusan. Ang servant po ay utusan. Literally means kicking up the dust. Ibig sabihin po ng kicking up the dust, kaya ginamit itong word na kicking up the dust, ibig sabihin kapag siya ay uutusan at tinawag ang kanyang pangalan, kumakaripas siya. Wala naman po lupa lang ng araw, kaya walang simento, walang espalto, kaya pagka tumakbo sila, kaya nga kicking up the dust. Ibig sabihin, sa panahon natin, nanginginig pa. Ganyan daw po ang dapat maging idea, okay, ng isang totoong servant. Ang masakit ngayon, di ba? Minsan, pinupukpok mo na, pinipressure mo na, hindi tayo nagkakaroon ng puso na diakonos. Okay? Wala tayong heart na talagang, alam po ninyo yun, yung pag kami pinagagawa sa atin ng Panginoon, haven't you heard sa buhay ninyo at one time that the Holy Spirit is speaking to you at sinasabi niyang, anak, gawin mo to. Anak, sharean mo siya. Anak, follow-upan mo to. Anak, pumunta ka doon. Meron minsan nakikita natin, mayroong mga bagay na ipinakikita sa atin ng Panginoon at sinasabi, walang gumagawa nun. Baka siguro pinapakita sa iyo ng Panginoon kasi gusto ng Lord, ikaw ang gumawa nun. You see, ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos dito, diakonos. Dapat kapag naririnig natin na ang Panginoon ay kumakausap sa atin, dapat you're kicking up the dust. Nanginginig pa, yes Lord, gayon din. Hindi yung, Lord, baka merong iba dyan. Hindi yata akin yan eh. Or hayaan na muna natin, siguro hindi pa muna ngayon. No, that's not a diakonos. That's not a servant of God. Sabi ni Jesus Christ, if you want to be great, you need to be a servant. Always ready to take action if God is calling you to do it. Hello, nandyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? Now, gusto ko maintindihan natin ito. Uulitin ko, walang pwedeng maging rason para hindi natin gawin ang mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, bata pa ako sa Panginoon. Lord, hindi pa ako nagli-lead LTC. Lord, mahina ang utak ko. Lord, bata pa ako. Lord, matanda na ako. We can just use all of this so-so reasoning. Pero hindi. If you think that the Holy Spirit is speaking to you, at malinaw yun na alam mong ang Panginoon ang nag-iudyok sa'yo. Minsan, gagamitin ng Diyos ang ibang mga kasama mo sa church. At yun ay sinasabi sa'yo ng Panginoon na gawin mo. Gagamitin niya yung tinig nung katabi mo. Minsan ang asawa mong mananampalataya o minsan kasama mo sa zona. Pero anong gagawin natin? Pagkikibit balikat natin. Hindi natin papasin din, hindi para sa akin yan. That's not a servant of God. Now, tingnan po natin yung isa. Okay?
Yung ginamit na word ni Jesus Christ. Tandaan natin, napaka-importante ng mga salita na ginagamit dito ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi niya gagamitin ng isang word na hindi importante. Sabi niya, ang isang tao na kinakailangan daw maglingkod sa Diyos if you want to be great in God's kingdom. Ang paglilingkod, mga kapatid ko, ay hindi para, alam po ninyo, magpakitang gilas tayo kay Lord. No. Kung gusto nating tayo ay hangaan ng ating Diyos, sabi ng Panginoon, you must have that sense of serving God. The heart of serving God. Sabi niya, hindi lang diakonos, kundi doulos. Slave. Diba? Sabi niya, must be a slave and must be, balikan natin yung verse natin, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be the first must be your slave. You see, he was now beginning to say that if you want to be the top, you must be at the bottom. Andiyan ba kayo, mga anak ng Diyos? Okay? If you want to be the first, kung sabihin natin ang last 10, ang first one, if you want to be the first, you must be the 10. The 10th person. I mean, ito po yung paglilingkod na sinasabi rito ng ating Panginoong Jesucristo. That's the reason why malinaw po yung sabi niya doon sa verse 25. Balingan natin verse 25 muna para makita na. Yung sa verse 25, tingnan po natin, the rulers of the Gentiles lorded over them. And their high officials exercise authority over them. Hindi ganyan ang maging... Kung sa lupa, yan ang kapamaraanan para ikaw ay kilalanin, pero hindi sa langit, baligtad. Baligtad po ang prinsipyo ng langit. Kaya yung request ngayon po ni Nanay Salome ay sinasagot dito ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi pwede sa langit ang pakiusapan. Hindi pwede sa langit yung palakasan. Hello? Andiyan po kayo, mga anak ng Diyos. Wala sa langit yon. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, siguro naman maliligtas ako kasi pastor ang tatay ko. Naintindihan niyo, mga anak ng Diyos? Walang ganun. So makita po natin, balikan po natin itong pinag-uusapan natin dito. Doulos. Okay? It means a slave or someone so devoted to another that they disregard their own interests. Yan daw po ang slave. Okay? Na you're disregarding your own needs just because you are serving others purpose and plan. Hindi para sa gumagawa ka, hindi para sa iyo. So sabi ng salita ng Diyos, that's the way to greatness. That's the way you can get the attention of God. That's the way God will reward you. That's the way you can, pwede kang lumakas kay Lord. Yun daw ang paraan para lumakas tayo sa Panginoon. The way of serving Him. So the way, ito yung ating ito yung ating pamagat. The servant principle is what? Servant principle is simply becoming great, is to become great is to become a servant. Hindi po ito parang kaya magiging great ka kasi you're gifted. It's not the aptitude, but it's the attitude. Aptitude means it's not your capability, it's not your ability, it's not about your talent. Kaya minsan nakakala natin, malayo mararating itong bata na ito sa Lord. Kasi magaling magsalita at saka matalino. Think again. If that person doesn't have the right heart of a servant, he will not be used mightily by God. Because it's not the aptitude, it's the attitude of the heart. Hindi ka pipiliin ng Diyos dahil super talented ka. Remember, ang paborito kong quotation, sabi niya ganon, God doesn't call the qualified because He qualifies the called. Hindi ka niya tatawagin dahil you feel like you're super qualified, you're super intelligent, you're super gifted. No, God will not call you. Pero yung totoong tama ang puso,
those are the people that God will use because it is He is the one who will give you the proper talent, the proper knowledge later on. Sapagkat ito yung taong magbibigay ng totoong glory kay Lord, hindi yung mga taong mataas na ang tingin sa sarili. Are you here, Christian? Listen, kasi ayaw ni Lord talaga na maisip natin dito, kaya in-explain niya rito sa kanyang mga disipulo na, alam ko maglilingkod kayo, pero bakit kayo naglilingkod? Anong dahil? Okay? Kaya ano po ang puso ng isang tamang naglilingkod sa Panginoon? The servant's heart is the one who chooses service over self-interest. Ito po yung totoong hinahanap ng Panginoon. Kaya nga sabi ko kanina, it's not the aptitude, it's the attitude of your heart. You choose to serve the Lord instead of serving your self-interest, your personal interest. Okay? Tandaan po natin mga kapatid ko, maraming naglilingkod kay Lord. Pero minsan, iba ang motivation. Iba ang motive nila, bakit sila naglilingkod. Sometimes they're just serving God for self-serving motive. Self-centered motive. Ang gusto natin, magkaroon tayo ng marating natin to. Kagaya po nitong dalawang magkapatid, si James and John. Tingnan po natin mga kapatid ko, later on, dahil they will learn the servant principle, mababago nito lahat. Kaya yung Book of Acts, ibang-iba na sila. Dito, mga baby Christian pa sila. They were just being trained by God. That's the reason why lahat ng mga iniwan ng Panginoon, nung nawala na siya, alam na nila kung paano talaga ang paglilingkod. Ang akala nila pagka naglingkod sila sa Panginoon, they will be automatically na bibigyan sila ng ganito, magiging ganito sila. Okay? But no. Ngayon, naunawaan nila na from then on, nung umalis ang ating Panginoon si Kristo, up to the time of their death, they died serving God because they truly they learned from this experience. Kaya gusto ko, alam po ninyo, nung minemeditate ko itong aking text na ito, sabi ko kinakailangan maunawaan ito ng aking mga kapatid sa Lord of the Harvest. Kasi napakagandang pagka naglingkod sila, naintindihan nila at naunawaan nila kung papaanong mapiplease nila ang Panginoon, kung papaanong makukuha nila yung atensyon ng Diyos sa kanilang paglilingkod. It doesn't matter kung ang paglilingkod mo, mga kapatid ko, ay isang bagay na hindi napapansin ng mga tao. Ang ating Panginoong Hesukristo po, mga kapatid ko, is a perfect example. That's the reason why sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo rito kay Mama Salome at kay James at kay John. Okay? Sinasabi niya na tandaan ninyo, okay, kung gusto po ninyong inyong anak ay mailagay doon. By the way, sabi niya ganun, ang paglalagay sa kanang upuan ko at sa kaliwang upuan ko ng aking trono ay hindi aking desisyon. Ang magdidesisyon niya ng aking Ama. Pero kung gusto ninyong ang aking Ama, para niya sinasabi rito, si Father God ay mailagay ang anak ninyo dito sa kanan ko at sa kaliwa ko, okay? Gusto ko maunawaan ninyo, ituturo ko sa inyo ang paraan, pero hindi ako mag-decide. Ang paraan, kinakailangan nilang matutong maglingkod sa iba. Kasi ang paglilingkod, mga kapatid ko, it's impossible to directly serve God. Amen? Sapagkat ang Diyos, hindi natin nakikita. God is invisible. But how can we serve God? It's by serving the person sitting beside you. It's by serving your brothers within the community of Christian. Again, sinasabi ko po sa inyo ito sapagkat huwag tayo magja-jump kagad maglingkod sa mga unbeliever. Kinakailangan ang una mo matutunang paglingkuran ay yung kapatid mo sa loob ng tahanan ng Diyos. Meron kasi parang, basta doon ako sa unbeliever. Tama naman yun, wala namang masama doon. Pero sa loob ng church, ang dami mong kaaway. Naintindihan yung sinasabi ko? I'm just making a point here. Maaring wala ka namang kaaway, maaring isa o dalawa lang yung kaaway mo, pero ganun pa rin. Kaya itong sinasabi ko sa inyo dito, para maintindihan natin na ang paglilingkod sa Panginoon ay, ang tine-check muna din ni Lord dito, yung ating, bakit ka naglilingkod sa Kanya? Bakit mo ginagawa? Bakit gusto mong umawit? Bakit gusto mong tumugtog? Bakit gusto mong
mag-drive ng sasakyan? Bakit gusto mong magturo sa Bible study? Bakit gusto mong gumawa ng mga bagay at tumulong para maging successful ang ating church dito? Bakit gusto mo yon? Many times, ang mga Kristiyano magpapagamit lang because of self-interest. Kaya i-checkin natin ang ating sarili rito. Alam po ninyo, chinek ko yung word, yung vocabulary definition ng self-interest. Binigyan ako ni Merriam-Webster. Sabi po ni Merriam-Webster ganito: self-interest is an act of considering personal interest, personal advantage, without regards to others. Ang gusto mo, kaya yung pala itong si Nanay Salome, wala siyang pakialam doon sa 10. Ang pakialam lang niya, yung kanyang 2 anak, si John at si James, umupo doon sa doon. That's personal interest. Sabi ni Jesus Christ dito, you don't know what you're saying. You're talking about Mother Salome. You see, it's not about the glory of God. It's not about authority and power. Kasi yung upuan niya is a sign of authority and power. It's not about it. Everything is all about submitting to the will of the Father. Everything that we do, listen to me. Kaya po ako, I always make it a point na, Panginoon, ginagawa ko to dahil mahal kita. At the same time, I am bound to do this dahil ako ay servant. Kahit na ikaw ay naglilinis lang ng church. You self-appointed yourself na ako ang bahala sa mga upuan sa row na to every Sunday. Ako ang magtitiklop ng mga upuan na ito. Gagawin ko lahat yan. Yan, talagang self-appointed ka. Dahil walang inuutos si pastor na akong gagawa kasi gusto kong gawin ito dahil ito lang yung paraan na magagawa ko sa ngayon para makapaglingkod sa aking Panginoon. Kasi tandaan po ninyo, maraming pwedeng gawin sa body of Christ. At ang totoong servanthood, dahil you're not serving your own personal interest, okay, kinakailangan mo ngayong makita na kahit ayaw, yun yung self-interest yung not serving your self-interest, kahit ayaw ng damdamin mo, gagawin mo dahil alam mong ikaw ay tinawag ng Diyos bilang tagasunod. Nakukuha po niyo yung sinasabi ni Jesus Christ dito? Hindi mo gagawin yon dahil gusto mo. Kasi nasanay tayo, mga Kristiyano, ganun, nasanay Everything is self-serving. Pagka tawag dito, meron kang bagay na hindi gusto doon sa iyong mga nangyayari sa iyo, ayaw mo na maglingkod. Ayaw ka na. Hindi po ganoon ang pagiging pagsaserve sa ating Panginoon. Okay? Kinakailangan, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, walang ayawan. Sabihin mo sa katabi mo, walang ayawan. Just hang in there. Hang in there. Di ba? Ayan. Kita nyo, walang ayawan, Kita nyo, hindi umaayaw sa pagsasalita, Balikan natin ngayon. Kung kanina pinag-uusapan natin, verse 26, naku, mayaw na kayo dyan. Verse 20, 21, and 22. Look at this. Balikan natin istorya para medyo ma-refresh tayo. Then the mother of the Zebedee's son came to Jesus with her 2 sons. So makita po natin, she knelt down, what you want, and then blah, blah, blah. Sabi niya ganon, itong gusto ko. Okay? Now, itong gusto kong bigyan ng diin ngayon dito. Sabi ni Jesus Christ dito, okay, you don't know what you are asking. You don't know. Hindi nyo alam, sapagkat ang sabi ni Jesus Christ dito, you're asking for honor, you're asking for authority, you're asking for that place of honor and seat. Pero sabi niya ganon dito, hindi yan nakukuha sa pakiusapan. Yan ay makukuha ayon sa iyong tamang paglilingkod. So our place in heaven pala, mga kapatid ko, ay nakabase ngayon sa ating tamang paglilingkod. Hindi dahil may titulo ka rito sa loob ng church, hindi dahil ikaw ay senior pastor, hindi dahil ikaw ay... Many people are so, kumbaga, nagpapakamatay sa titulong pastor.
wherein sa harapan ng Diyos, mga kapatid ko, ito tandaan natin to sa harapan ng Diyos, hindi importante ang titulo. Dahil may titulo ka man na senior pastor or pastor, if you're not really doing it the right way, by doing it the servant principle way, mga kapatid ko, that's not counted. Not counted. Sometimes, kaya gusto lang natin maglingkod, magkaroon tayo ng titulo simply because it's self-serving, self-interest. Kaya ito nililiwanag dito ni Jesus Christ, dito kina John at saka kina James, and then later on, tinawag niya yung 10 pa, makumpleto, kasama si Nanay Salome, tinuturo niya rito na, hey, alam kong gusto niyo lahat maging leader. Pero kung ang mundo, the leader is the one who rule. Sa prinsipyo ng Diyos, it's upside down. If you want to be a leader, you're not going to rule, but you are going to serve. You're not going to be the top one, but you are going to be at the bottom line. Not bottom line, bottom part. So gusto ko makita natin dyan, si Jesus Christ, since si Jesus Christ din naman ang pinag-uusapan natin, no time at any point of his life, become a self-serving person. Yung kanyang sarili has never become an obstacle when it comes to his mission. Hindi. He always gives glory to the Father. Sabi po niya doon sa John 6:38, "For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of him who sent me." He went here to do the will of the Father. Now, once you become a Christian, anong ginawa? Buhay pa tayo, tama po ba? Bakit buhay pa tayo? Kasi ang gusto ng Diyos, gawin natin ngayon ang kalooban ng Ama sa ating buhay. Because without doing it, without being a servant, ano pang silbi? Bakit naging Kristiyano ka't nandito ka pa? Ulitin ko, kaya sinabi ko kanina, all of us Christians are called to be a servant. Because if you will be a non-working or non-serving Christian, you are a contradiction to the Word of God. That's why nobody can say, hayaan natin, hindi naman ako servant of God. Ang servant of God, yung mga pastor, yung mga leader. No, every one of us. Kaya ito malinaw, in-explain sa atin ng ating Panginoon si Kristo. Our mindset should be, what can God do to me? What can the church do to me? What can Zone 1 do to me? What can Zone 2 do to me? Ganun ang mindset minsan para tayong parasite Christian. Alam niyo yung parasite Christian? Parasite Christians are Christians who only do things when if it is beneficial to his personal interests. Kapag kami papakinabangan, nandyan. No, Christian, listen to me. It's about time. Tandaan natin, hindi natin alam ang ating buhay. Now, pagka naglilingkod din tayo, hindi tayo naglilingkod, kagaya ng music ministry. Pagka nagtuturo ako, nagkakaroon ako ng praise and worship symposium, dahil alam po ninyo, I have the authority to teach. At one time, many years ago, I was invited sa City Kyoto Church to teach a praise and worship symposium. Sinasabi ko sa kanila na napakaganda ng praise and worship, ma-involve ka sa ministry ng praise and worship. Pero meron ako mga naririnig pagka tinatanong ko, kaya po ako naglilingkod sa music ministry dahil gifted po ako at saka nag-e-enjoy ako sa music ministry. Nothing wrong with that. Pero kung ikaw ay mag-music ministry dahil nag-e-enjoy ka lang, stop it. Because that's not servanthood. That's not servanthood. You are not serving God because of that. You are serving yourself. That's self-interest. Kaya, kung ikaw ay sinasabi mo, naglilingkod ako kasi meron akong akma ito sa gift ko that's good. No problem about that. Dahil itong hilig ko, that's good. No problem about that. Pero kung ginagawa mo yun dahil hilig mo lang at hindi because you choose to serve the Lord, then stop it because you are just wasting your energy and time.
That's the reason why ito po yung dinidiin dito ng ating Panginoong Jesucristo. So the first thing, dapat magkaroon ka ng puso na servant. At anong puso ng servant? He is the one who chooses to serve than his personal interest. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon dyan. Huwag tayong kikilos at magpapagamit just because that's beneficial to you personally. Wag. Sapagkat yan po ay wala sa Biblia. Ang mga anak ng Diyos will always serve the Lord and be always ready to even give His life for the Lord. That's the reason why paano mo ibibigay ang buhay mo sa Lord? Again, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung nasa likod mo. Ayan, yung tumingin sa'yo sa harapan na yan. Yan, mga kapatid ko, ang paglilingkuran mo. Yan po, mga kapatid ko. Sila. Because when Jesus looks at you, alam po ninyo, when He was there, still living with the disciples, ang tingin talaga ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, He has to serve these people. At one time, maintindihan po natin, mga kapatid ko, hinugasan ni Jesus Christ at during the time of that peace. Pagkatapos silang kumain, mga kapatid ko, ang ating Panginoong Jesucristo, kumuha siya ng basin, kumuha siya ang tawag doon, yung basin sa Tagalog, planggana. Nilagyan niya ng tubig yan. Kumuha siya ng towel. At ang ginawa niya, inumpisahan niyang maglinis. When sabi niya gano'n, pagdating kay Peter, alam niyo si Peter, very interesting person. Pagdating kay Peter, sabi niya, Lord, wag ako, wag. Okay? Hindi, sabi ni Lord, kinakailangan ko, no, Lord, wag, hindi dapat. Hindi ka nararap. Bakit gano'n na lang medyo ayaw ni Peter na siya ay hugasan ng paa ng ating Panginoon Jesucristo? Why? Because he knows that job ng cleansing ng paa, kasi yan ay tradisyon, tandaan natin sa panahon nila Jesus Christ. Bakit? Sapagat alam niya na hindi yun trabaho, hindi yun responsibilidad ni Jesus Christ. Yun ay responsibilidad ng isang alipin. And yet here, Jesus Christ is now ready to clean their feet. Kaya gano'n na lang ang pag-aayaw ni Pedro. Sabi niya, Lord, hindi, wag! Hindi bagay sa yan, ikaw ang aming rabbi. Dapat nga kami nga maghugas ng paa mo. Sabi sa isip-isip nila, bakit hindi nyo ginagawa? Ano yung ibig sabihin dito, mga kapatid ko? Alam ng mga disipulo, alam ni Pedro na ito ay hindi responsibilidad ng Diyos, pero ginawa ng Diyos because Jesus is trying to teach them about servanthood. Hindi mo kinakailangang maisip na responsibilidad mo. Minsan, hindi natin ginagawa kasi, responsibilidad na nila Brother Jun yan. Yung sa ushering, yan mo na sila dyan. Responsibilidad nila. Kompleto na naman kami ng ministry, kaya ako, kinakailangan, uupo na lang ako at makikinig. No. Yung paghuhugas ng paa ay pagpapakitang kahit hindi mo responsibilidad, kung nakikita mong dapat mong gumawa at dapat kang tumulong, gagawin natin. Palakpakan muna natin ating Panginoon dyan. That's true. Alam po ninyo, si Jesus Christ, sabi ni Ephesians chapter 5:25, look at this. Christ loved the church and He gave Himself up for her. Kita ninyo, kung si Jesus Christ naglingkod sa Ama at ang paglilingkod niya, kinakailangan niyang ibigay ang sarili niya sa church, sa atin, dapat ganun din daw po tayo. Tanong ko kayo, have you come to the point that you think of shedding your blood for the church? Sabi, narinig yata ako, Jordan Janay. Dun sa mga Holland, yung Jordan Janay, siguro, ang ibig po sabihin nun ay, ano sa Tagalog ng Jordan Janay, yung ayoko ng ganyang biro, ayoko ng ayoko ng ganyang biro na ganyan. Okay? So, yun ibig po sabihin, para nakikinig sa atin ng mga taga-Holland, para maintindihan nila. Nakita nila, nagtawanan kayo. So, alam po ninyo, di ba,
hindi yata, sa salita, I mean, kumbaga, siguro salita lang, pwede naman natin sabihin, pwede ako mamatay para sa church namin. Okay? Pwede mong gawin. Pero, Diyos sa katabi mo, handa ka ba ibigay ang buhay mo Diyos sa katabi mo? Doon, mag-iiba na. Mag-iiba na. Kasi hypothetical lang naman di ba? Hypothetical, I'm ready to die for the church. Anyway, gusto ko maunawaan natin, if you will be able to serve God, serve the interest of God rather than yourself, you will be blessed by God. Alam niyo ba yan? Oh yes. Sabi po nakita natin, ang ating text is Matthew chapter 20, verse 20. Tingnan niyo naman to, Matthew chapter 19. Just a chapter before our text, itong sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. If everyone who has left houses and brothers or sisters or father or mother or children or fields for my sake will receive 100 times as much and will inherit eternal life. Ibig sabihin, if you will be able to serve others instead of serving your own personal interest. Ito puro personal interest to. 'Di ba mga loved ones mo, personal interest 'yan Okay? Yung fields, ibig sabihin, yung anything that brings you money, your job, your business, sabi niya, for my sake. Sabi niya gano'n, you will be blessed 100 times over. You see? Now, wag niyo isipin na you will be blessed, ibabalik niyang ang blessing ito, financial. No. It is about becoming great in God's kingdom. It is about what you will get before God. Ito po ang ibig sabihin yan. So the second thing, okay? So nakita na natin dito na anong servant's heart? He is a person who chooses to serve than serving his personal interest. Ano pa? He is a person who chooses service over recognition. Ayan. Recognition. Ibig sabihin, ikaw ay isang Kristiyano na anak ng Diyos na naglilingkod, na hindi naghihintay ng balik, hindi naghihintay ng kapalit, hindi naghihintay ng recognition na ikaw ay maipopromote, magkakaroon. Kasi maraming mga Kristiyano talagang gusto natin talaga popularity, gusto natin ng fame, gusto natin kaya we want to get titles like pastors, like becoming a zone leaders or whatsoever. Pero ito po hindi po ganun talaga What we want here, kaya ka naglilingkod, is because, Lord, kahit simple lang ito. Kaya ulitin ko po mga kapatid ko, sa mata ng Diyos, it's not about recognition. It's not about the titles or the position. Hindi talaga po yun, mga kapatid ko. Kaya kung saan ka naroroon, maging faithful ka doon. Kung saan ka naroroon at kung ano yung kapasidad na pwede mong gawin para ang buong plano ng Diyos ay mai-advance, gawin mo yun. Maliit man ang parte mo doon sa pag-advance ng kingdom ng Diyos, walang problema kay Lord yan. Sapagkat ako, bilang pastor, nandito ako dahil inilagay ako ni Lord dito, so dapat kong gawin yung the best ko. Kagaya lang ng isang taong nakasama doon sa isang, kunyari, sa isang bahista lang ng church. Okay? Pareho lang ang aming tatanggapin sa Panginoon. Pero kung ako bilang pastor, hindi ko ginawa ang aking panawagan mula sa Panginoon at hindi ako naglingkod ng tamang paglilingkod, hindi ako naging servant sa ating Panginoon, but I have the title to become a pastor, then wala akong tatanggapin sa Panginoon. Dadaigin ako ng isang bahista, dadaigin ako ng isang drummer, dadaigin ako ng tagalinis, dadaigin ako ng mga nag-aayos ng mga gamit natin dito sa church dahil mas tama ang kanilang puso. It's not the aptitude, but the attitude of your heart. Amen? Palakpang po natin si Lord dyan. Inililiwanag ko lang po sa inyo ito. Jesus Christ. Tingnan po natin yung last verse, verse 28 ng ating teksto. Anong sabi niya? Just as a man. Kanina, sabi niya una, in-explain niya sa verse 25, ang kaisipan ng mundo.
Gusto nila silang maging number one kasi gusto nila silang paglingkuran. Tapos pagdating ng verse 26 and 27, sabi niya, not so with the people of God. Kayo ang maglilingkod kasi kayo ang leader. Kayo ang gusto nyong maging great sa mata ng Diyos. Kaya kung gusto nyong maging great sa mata ng Diyos, kayo ang nasa ilalim at hindi kayo ang una. Then suddenly in verse 28, he transferred that principle to himself. Tingnan natin verse 28. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Tingnan ninyo, from unbelieving principle to the servant principle to His own principle. Sinabi niya, ganun kaya, sabi niya ganun, kaya kita nyo, ganun ako, sabi ni Jesus Christ. I came not to be served, amen, but to serve. Mga kapatid ko, karapat-dapat na paglingkuran natin ang Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod mo sa kapatid mo. Yang kapatid mo na yan, hindi mo sisiraan yan. Yang kapatid mo na yan, kahit naiinis ka dyan, ikaw ay dapat maglingkod sa Kanya. Alam ko, mahirap, pero dahil mahal mo ang Panginoon, gagawin mo. Dahil hindi natin nakikita ang Diyos. Kaya madalas sinasabi ni James, paano mo sasabihin mahal mo ang iyong kapatid kung hindi mo ang Diyos, kung hindi mo mamahal ang kapatid mo na nakikita mo? Importante po 'yon, mga anak ng Diyos. Okay? So sabi ni Jesus Christ dito, I came, and sabi niya, I even give my life. Okay? So ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid ko, is costly, with the right attitude. Ano po? Humble, selfless, sacrifice, service ang gagawin natin dito. Si Jesus Christ, when He came, kaya niya sinabi to. Alam niyo kung bakit? He came with just one purpose. Ang purpose niya is to serve the plan of God. Ano yung plan of God? Ano yung plano? Ang plano ng Diyos ay what? To bring a delight to the Father and to save the soul of the unbelievers. Yun ang makapagbibigay ng, ito yung plano ng Lord. To bring a delight to the Father and to save the soul. So, si Jesus Christ, dalawang nasa isip niya para ma-serve niya ang Panginoon. Mapasaya niya ang Ama at maligtas ang ating mga kaluluwa. So, Jesus Christ, when He was still alive here on earth, dalawa lang ang nasa isip niya, the Father and you. That's the reason why yun din dapat ang maging puso ng mga mananampalataya ngayon. Now that you are a child of God, you must always think of the Father, our Lord Jesus Christ. Think about God, okay? And those people surround you. Sabi po ng ating Panginoon Jesucristo, your attitude should be the same as that Jesus Christ. Dapat daw ang ating attitude ay makagaya ng ating sa Panginoong Jesucristo. He was in the very nature of God. Alam na natin itong story na ito. But He, sabi ng salita ng Diyos sa verse 8, talo na tayo, being found in the appearance of man, He humbled Himself and became obedient to the death, even the death of the cross. Even in the last minute of His life, He was there. Okay? Kaya tayong mga anak ng Diyos, listen to me, dapat tayong maging servant. You have to choose serving Him instead of serving our personal interests. You have to choose service before recognition. Sabi po ng salita ng Diyos, okay? Philippians 2, 3-4. Do nothing out of service ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourself. Each of you should not look on your own interest. Look at this, personal interest. But also to the interest of others. Now, sinasabi rito ng ating Panginoon ni Pablo, hindi naman masamang gawin mo yung personal interest mo. Hindi naman masama yon. Okay? Pero ang sabi niya, eto yung angki, yun nandito sa verse 3. Tingnan po ninyo. Sabi niya, you consider others better than yourself.
It's good that you're also serving your personal interest, but you prioritize. You think that others deserve better than yourself. Wow, ang hirap nito. Tama po ba? Ang hirap. I mean, minsan nga sa mga asawa natin iniisip natin, hindi niya deserve. Sa mga utol natin, hindi niya deserve. Ang hirap talaga. Pero ang turo sa atin ng Biblia, since we are serving God, okay, kahit naiinis tayo sa sister na yon, sa brother na yon, yes, Lord, sinabi mo, I have to consider them better than me. Of course, minsan, nauubos ka din. Tama po ba? Masaya ba kayo doon sa sinabi ko? Okay, at least, hindi, tao naman tayo Nauubos ka rin. That's why you will go back again to the Lord. Bigyan mo pa uli ako ngayon ng panibagong lakas, panibagong pag-ibig. Parating lalapit ka sa Kanya. Para mamaya pagka nakita ko siya o nakausap ko siya, hindi ko siya malapirot, hindi ako makaharap sa Kanya ng nagagalit. Lord, bigyan mo ako, Panginoon. Dapat nating gawin yan, mga kapatid ko. Sapagkat ulitin ko, tao lang tayo, ha? Tao lang tayo. Okay? Minsan, hindi mo makokontrol. So, again, do not be controlled by your emotion. Always ask God, Lord, bigyan mo ako ng peace of mind at saka peace of heart. Alam po niyo, mga kapatid ko, it's a choice that you have to make. It's really a choice, mga kapatid. And tandaan natin that everything should always be to benefit the church. Always to benefit. Kasi when it benefits the church, it delights God. Nagagalak si Lord. Anything. And isang bagay lang ang dapat natin maunawaan dito. Iwasan natin yung maging mataas ang tingin natin sa ating mga sarili. Because a person who looks at himself or herself na mataas, it's going to be very hard for him or for her to be a servant before God. That's why ang sabi po ng James 4:6, God resists the proud, but He gives grace to the humble. So, gusto ko po makita natin dito, mga kapatid ko, that today, bilang mga anak ng Diyos, you can never ever escape serving God, because being a child of God is being a servant. Amen? Let us all stand up. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Listen, alam po ninyo, I came across with this wonderful quotation. Okay? At ito yung quotation na masasabi kong ito yung siguro parang layman's word ng ating pamagat ng ating mensahe, the servant principle. Ano po ito? Sabi po dito sa nabasa ko. Greatness is not measured by how many servants you have, but by how many people you serve. That's greatness. Huwag mo sabihin, Lord, naparami ko ang church. That's not greatness. Greatness is kung gaano karami ang napaglingkuran mo. Okay? Kaya gusto ko po maunawaan natin, everything evolves around serving. Ganun po si Jesus Christ. Everything He did, okay, whether He will heal the sick, whether He will make a miracle, whether He will preach, everything that He did is anchored in serving God. Kaya gusto ko po maunawaan po natin, whether we go to the church every Sunday, whether we commit ourselves to our activities, kahit sa mga zonal activities natin, we must always make it sure na, Lord, it is always anchored in my servanthood. Ginagawa ko to, Panginoon, because I know that this is a kind of service that you're calling me to do. Kahit yung mga nagtuturo, nag-aaral para may maituro sa kanilang discipleship group, nagbibigay ka ng panahon, wag kang gumibap o wag kang mawalan ng magsawa. Kahit sinasabi mo, wala namang nakikinig, wala namang nag-appreciate, wala namang nag-encourage, wag! Because you know that God is calling you to do it.
So do it, even without people recognizing you doing it. Kasi alam po ninyo mga kapatid ko, ang totoong servant doesn't need any credit coming from other people. All he cares about and all he longs for is a credit coming from God. Now, one day, when we come face to face with our Lord Jesus Christ, the greatest gift that you're looking for is, welcome, my son. Welcome, my daughter. You have done a good job on earth. Welcome to the kingdom of God. That's the best commendation. Why? Sapagkat you have been a good servant to Him. Let's all close our eyes. And today, Father God, we ask you, Lord, help us, Lord God, to change our attitude. Father God, if you can see us serving you because of the purpose of serving our interest, we want to be recognized, we want to be praised by other people. Panginoon, forgive us. Lord, I pray, Father, na sa lahat ng aming gagawin, may we bring a delight to you, O Father God. Because you have done such a great thing in our lives. You saved our soul. You changed our life. Dati, lubog kami sa bisyo. Dati, wala kaming direksyon sa aming buhay. Dati, ginagawa namin ang mga bagay na hindi maganda. Pero nung tinawag mo kami, Panginoon, maraming kang bagay na ginawang mabuti at binago sa aming buhay. God, you have done such a great thing in our lives. That's why you are worthy to be served. Lord, hayaan mo sa lahat ng aming gagawin. May it glorify you. God, today, tinataas ko ang buhay ng aking. Can you please leave your hands now? Just leave your hands. And you know why? God gave you that hands because God wants you to use it to serve others. May it be used not only to glorify God, but to serve God. Use it to give, to reach out. Use that hands to pray for others. Use that hands so that you can work to serve Him. Panginoon, pagpalain niyo po ang aking mga kapatid ngayon. Thank you, Father, for reminding us through the word of our Lord Jesus Christ that the only way to become great in God's kingdom is through servanthood. And do it worthily, Panginoon, according to your purpose. Thank you so much, Lord. We give you the highest glory and honor. In Jesus' name. If there is anything, Lord, wrong in our attitude, we serve because, Lord, we felt like we are qualified to do it. Lord, dalangin ko, Panginoon, tanggalin mo. If there's any pride, if there's anything, Lord God, that can hinder our service before you. We love you and give you honor and praises in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon.